What's up mga idol? Sa video na ito ipapakita ko sa inyo yung ginagamit kong attack strategy ngayon dito sa Legend League. So sa gamit kong strategy na to, naka 5 streak ako na 3 star dito sa Legend League. So supposedly dapat 7 ito. Kaso nag-fail yung dalawa ko na attack, nasa 99%, 94%. Parang short lang yata ako sa time. Tapos yung isa talaga, failed talaga yung attack ko sa isang attack. Parang nagkaroon ng wifi problem. So yun, sayang 8 streak sana to. Pero okay lang. First time ko lang kasi makaka 5 streak wins dito sa Legend League. So gusto ko lang i-share sa inyo yung army na ginagamit ko. So yung ginagamit ko is RC charge na tinatawag. So tapos Root Rider and Valkyrie. So ito, Town Hall 17 yung aking ka-mirror. Bali ang strategy natin dito is ipapasok natin yung RC gamit yung invisible spell para ubusin natin yung mga ibang core defense niya, 'di ba? So ito, replay siya ng aking attack. So ayan, bali kung hindi ako nagkakamali, papasok itong RC papunta doon sa Town Hall kung magagawa natin. So kung hindi naman, at least makakuha tayo ng mga value, and right after nun gagamitin natin yung recall spell as much as possible. So mukhang nag-fail yata ako dito. I-save yung aking RC. So nagamit na yung Phoenix ability. So hindi ko nagamit yung recall spell ko dito sa part na to. Pero ganun pa man, nakakuha naman tayo ng value. And right after, i-drop lang natin yung mga natitira nating remaining troops, yung ating siege barracks dito sa 3 o'clock. So nakakuha ko na yung bottom part. So iikot sila. Medyo yung pag-attack ko dito is parang unplanned talaga, parang spam attack lang din talaga. So ayan, once na nakuha ko na itong ang plano ko talaga sana dito from 6 o'clock diretso sa 9 o'clock papunta sa Town Hall. Kaso lumiko na yung mga aking mga ibang troops gaya nitong Warden at saka itong Minion Prince. So doon ko na lang gagamitin yung recall spell. So saka ko sila isasama dito. Nangyayari kasi yun kapag halimbawa hindi ako nakapag-panel ng maayos. So hindi ko pa na ma-master kasi yung pagpa-panel ng army. So kaya meron din ako recall spell just in case na magkaroon ako ng pagkakamali sa panel. O kung hindi ko man siya magamit sa Royal Champion. So yun, doon ko siya mapapakinabangan. So yan, ito yung first attack ko, gamit ko yung Arse Charge. Tsaka Root Rider Valkyrie. So ayan, naka 85% na tayo dito sa aking attack na to. So sa tingin ko napaka-effective nitong attack strategy na to, lalo na kapag yung base is parang kalat-kalat siya. Yung halimbawa, spread yung base niya, yung ayan, gaya nito. So kung halimbawa yung defense niya parang medyo dikit-dikit, parang mas mahirap siyang, parang hindi siya ganoon ka-effective. So yun yung nangyari sa akin doon sa unang attack ko dito kaya hindi ko rin nakuha na i-3 star yung isang attack ko dito. Ganun ulit. Pero itong ka-mirror ko dito is Town Hall 15. So probably dapat ma-3 star to kasi Town Hall 16 yung ginagamit ko. Pero malaking chance na makuha natin to. Hindi naman kasi natin mapipili kung sino yung ka-mirror natin. So gamit yung RC charge, papasok natin siya papunta doon sa Town Hall. So, pero kung hindi naman, okay lang din. At least makakuha tayo ng mga value na makakapagpaliko dun sa ating mga Root Rider. Kasi yung Root Rider, yung pinaka-main army natin, papunta dito sa Town Hall. So, ayan, hindi ko na naman nailigtas yung aking Royal Champion dito. So, ayan, nagamit na yung kanyang Phoenix ability. Pero okay lang kasi, I guess, pwede na pumasok yung ating Root Rider from 3 o'clock to 12 o'clock. Or ito, I mean 9 o'clock to 3 o'clock. So, hindi na iikot yung ating mga Root Rider. Kung makikita mo, meron tayo isang part o isang compartment na winawasak para yung Root Rider natin, paikot siya. 'Di ba? So, ayan. Right after nun, i-drop natin yung mga remaining troops natin para iikot na yung Root Rider natin. Kasi kung hindi tayo magpa-panel, mangyayari, kakalat yung ating mga Root Rider kung pwede silang kumaliwa, kumanan, 'di ba? Kung sabog yung mga defense,
ang favorite target kasi ng Root Rider is mga defense. So, kakalat talaga yung ating mga troops kung hindi tayo mag-funnel ng isang compartment dito sa mga base ng kalaban. So, ayan, napaka-effective nitong attack strategy na to. So, nangyari din sa akin na meron ding mga base na hindi ko na 3-star, especially yung mga paikot na base. Sa Clan War, meron ako nakita na base na nakapaikot talaga yung mga defense niya. Parang ring base siya. So, medyo nag-struggle din ako paano i-3-star yun. Pero right now, natutuwa lang ako kasi naging effective to mga attack strategy na ginagamit ko. Dahil kinopya ko lang din yung troops na shinare sa amin nung isang kaklan namin dito. So, yun. And nakuha naman natin itong second attack. Diba? Ayan. 3-star siya. Ang kamirror ko naman dito is Town Hall 17. So, ito ring base siya. Parang may mga kulang pa ang defense dito sa kanyang Town Hall 17. Gaya na Fire Speeder. So, wala siya. Kaya siguro butas itong base niya. Baka kinopya lang din niya itong base sa YouTube o sa mga COC based design app. Diba? Kapag kinopya mo kasi yon tapos kulang yung kulang yung number of buildings, chances butas yung base na magiging finished na layout. So kagaya nito, butas yung base niya. Kaya naipasok ko ng maaga yung aking Royal Champion dito sa base niya. So na-save ko dito yung Royal Champion sa unang pagkakataon, 'di ba? Dito sa video na to. So ayan, kagaya nun, right after natin may save yung Royal Champion, drop natin yung Siege Machine, tapos yung ating Queen, ating mga Root Rider, 'di ba? Sabay-sabay lang sila. Parang spam lang siya talaga. Pero ang pinakamaganda kasi dito, bago natin i-drop yung ating mga troops, kahit papaano nakapag-funnel na tayo, nakapag-eliminate na tayo ng mga defenses para yung ating Root Rider hindi siya maliligaw. So, ang mangyayari nun, para magiging letter C. Pa-letter C yung ating mga Root Rider at saka yung ating ibang troops. Yun ang kagandahan kapag nagpo-funnel tayo gamit yung RC. Nakuha na natin yung Town Hall 17 gamit itong Root Rider. So, dito naman tayo sa ating fourth attack. So, yung kamiron ko naman dito is Town Hall 13. Di ko alam bakit may lumalabas pa ring Town Hall 13 sa Legend League, sa mirror ng Pero probably siguro sa number of trophies to. Kung mas mataas yung number of trophies natin sa Legend League, probably mas malakas yung mga base o yung mga higher Town Hall level na lalabas. So, ako nasa 5,000 plus trophies pa lang kasi yung sa akin. Kaya siguro may mga ganitong base na lumalabas pa ngayon. So, ayan, naipasok na natin yung yung ating RC papunta dun sa Eagle. Ako, ang goal ko lang talaga dito is mawasak yung isang core defense. Kaya ng Eagle o kaya ng Town Hall or ng Monolith. So, makaisa lang ako doon, malaking bagay na. So, pero dito sa charge na to, I think aabot yung RC na wasakin itong Town Hall. So, ayan na. Last invisible spell na itong drinap na to. And, ayan, nakuha ko pa siya. Nailigtas pa natin yung RC sa pinaka-minimal na HP niya. So, pagkatapos nun, ito na, igamitin na natin yung mga troops sa isang part, kung sa isang side, na kung saan pwedeng paikot yung ating mga Root Rider. So, ayan na. So, nailigtas ko pa yung RC sa part na to. So, papakinabangan pa natin siya. Siguro kapag yung lumiko yung ating mga Root Rider sa ibang direction, pwede natin i-drop yung ating Royal Champion. So, marami ako nakikitang attack strategy na yung iba ang ginagamit nila, puro invisible spell sa Root Rider charge. Tapos maglalagay lang sila ng isang rage spell. So, kaso ako, ang ginawa ko kasi parang na-practice ko ng i-mix yung mga spell, yung mga troops, 'di ba? Hindi pwedeng mag-stick ka lang sa kung saang isang troops lang. 'Di ba? Kasi kapag nag-stick ka doon, nangyari wala kang pang-clean. Wala kang pang-backup na troops in case na nakafocus ka lang sa isang type of army, o type of troops.
So, yan. Malaking chance na makukuha tong Town Hall 13. Diba? 3 level gaps yung ano, yung layo ng Town Hall level. So, nandito na tayo sa ating last attack. Sana naka 5 streak ako. Naka 5 streak. Diba? 5 streak kasi kahihina ng kalaban eh, ano. Pero bukod pa doon sa mga kamero natin, napakaganda kasi talaga nung army na to na nakopya ko doon sa isang katropa namin dito sa clan. So, ayan. So, ipasok natin dito. Simulan natin ulit yung RC charge dito sa base na to, Town Hall 16. So, yan. Usually, ang pang-counter sa, ang pang-counter sa RC charge na napansin ko lang din, yung parang pang-counter dito, liban sa mga may invisible spell na base malapit sa Town Hall o dun sa core defense na kailangan nating wasakin, ang mga laman ng Clan Castle troops dapat Ice Golem. So, kapag Ice Golem yung laman ng Clan Castle troops, malaking tulong din yon para mapigilan yung RC charge. So, gaya niyan, ayan, naka-invisible spell. So, wala nang, wala nang, ayun. So, niligtas ko pa yung aking Royal Champion sa part na yun. So, ayan, meron tayo. Nagkamali ako ng giant arrow doon. Hindi ko na ipasok sa Town Hall. Pero okay lang. So, ayan, paikot na naman siya. Parang paulit-ulit lang din. Basta maipanel lang natin ng maayos. Once na nawasak natin yung isang part o yung 1/4 ng base o yung compartment, yung isang compartment base, madali natin tong mapapasok ng Root Rider. So, yung paggamit naman ng Rage Spell at saka ng Grand Warden ability, usually pinagsasama ko yon kapag malapit na sila sa core, defense, i-rage ko sila, saka ako gagamitin yung Grand Warden ability para dire-diretso silang pupunta doon sa defense. Wala makakapigil. Kung maganda naman yung pagkakaset ng yung Root Rider, right after sumabog ng Town Hall 16 o yung may mga poison, doon ko pa lang sila inire-rage tapos doon ko ginagamit yung Grand Warden ability. So parang itinatiming ko lang din siya kung saan parang hindi sila may slow masyado sa mga Poison Tower at saka sa Poison Bomb ng Town Hall 15, 16. Wala kasing Poison Bomb ang Town Hall 17. So para maiwasan din natin yung damage per second ng mga poison. Kasi malaking kawalan din yun eh. Malaking kawalan din ng value sa troops natin kapag na poison bomb or na poison spell. So ito naman yung attack ko na nag-fail na naka 90+% lang din ako. Pero kung tama lang ako ng timing siguro dito, malamang malaking chance na 3-star ko tong base na to. So ayan, Town Hall 17 siya. And RC charge ulit yung ginamit ko dito. Ang plano ko dito is wasakin ko talaga itong monolith at saka itong single Inferno Tower sa taas gamit yung RC charge. Kaso nag-fail yata ako na makuha yung Inferno Tower. So baka wala ako ng isang core defense gaya nitong monolith is okay na para sa akin. So ayan, nakuha na natin dito yung monolith. And pati yung isang fire spitter nakuha na natin. Ito yung pinaka bad trip dito sa sa RC charge kapag na-timingan sa'yo yung yung tornado trap. Medyo sayang yung isang invisible spell natin dyan, di ba? So, ayan, pagtapos niyan, wala nang defense dito sa taas. Kumbaga sa konti na lang siya. Kasi dito ko na ginamit sa 9 o'clock yung aking mga army. So, ayan na yung mga Root Rider. So, meron pa tayong defense dito sa bandang 6 o'clock. Itong bomb tower at saka itong mortar. So, ginamit ko naman dito yung super minion para wasakin itong mga defense na to. So, pinafocus ng super minion yung mga defense dahil naka Angry Jelly. So, yung ability kasi ng Angry Jelly is to i-focus yung mga defense muna sa ilang segundo. So, ayan, para hindi lumiko yung ating mga Root Rider, invisible spell naman natin sa Single Inferno Tower para dumiretso sila sa Town Hall. So, ayan, wala namang Poison Bomb itong Town Hall, kaya okay lang. Nag-struggle ako dito itong Scatter Shot at saka itong Poison Bomb na naman. 'Di ba? So, ayan.
Kala ko nga talaga hindi pa to, kala ko nga talaga ano ha, parang hanggang dyan lang siya, pero ang lakas talaga ng ano eh, ang lakas talaga ng mga Root Rider, parang napaka-tank niya talaga. Pang-tank siya talaga ng mga ano. So wala na, talagang feeling ko akala ko mati 3 star ko pa tong base na to. Pero wala, hindi na talaga umabot. So ito kasi, ang gamit ko kasi dito is cellphone, mobile phone lang. Kaya may kita mo yung layout ng aking screen. Parang pahaba siya, naka-layout kasi siya sa cellphone. Sa mobile phone. Kaya yun, hindi ko napansin na meron pa pala akong minion dun sa part ng aking screen. So, parang nilalaro kasi ng COC. Gamit cellphone talagang paganyang-ganyan ka. 'Di ba? Hindi siya kagaya nung kung naka-iPad ka, talagang buong screen makikita mo karamihan yung base na atakihin mo. So, ayan. Kaya makikita mo dito, meron pa ako natirang dalawang minion, 'di ba? Na hindi ko nagamit. So, nung nakita ko yan, ginamit ko na lang din. Tapos, ayun, parang nakuha ko rin yata itong air defense. Pero kung maaga ko nga sana nakita to, posible nakuha ko pa tong ano eh. Posibleng nakuha ko pa tong Inferno Tower na 3 star pa tong base na to. So bali dito na po matatapos yung aking video. Salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan nyo po itong video na to. And kung nagustuhan nyo po, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o reaction po kayo, pwede nyo po kayo mag-comment sa baba. And I'll try my best para makareply po sa inyo isa-isa. At huwag na huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na yung notification bell button para mag-updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.